What is up mga sangkay? This is me and I am back. Titingnan po natin ang isa sa napakahalagang impormasyon patungkol po sa dambuhalang pera ni Ferdinand Marcos. Ang video na to mga sangkay na ilalabas natin ay isa sa napakahalagang impormasyon na dapat malaman po ng mga kabataan at ng sambayanang Pilipino. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay ang pera ni Ferdinand Marcos na isiniwalat po ito ni Rita Gadi. Bago po tayo magsimula, kung bago ka pa lang po sa ating channel, please paki-subscribe po ito at paki-click din po ang bell notification para lagi po kayong updated. At ang t-shirt na suot ko ngayon mga sangkay, na kung saan, alam nyo na yan, ay available po. Ang information kung paano po kayo makakapag-avail ay nasa screen at inilagay ko rin po sa description box ng video na to. At ito na mga sangkay, sa walang pagtatagal, panuorin na po natin ang napakahalagang impormasyon na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Accounts doon sa Malacanang, they presume na kay Marcos yan. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, wala ni isang account na andoon na nasa pangalan ni Marcos. Ang nakita nila, yung binuksan ni Marcos noong 1954 at noong 1963. Ang ibig sabihin nito, meron dalawang account dyan nasa pangalan ni William Saunders, pero sa ilalim ng pangalan ni William Saunders, Ferdinand Marcos. Yung isang account nasa pangalan ni Jane Ryan, pero sa ilalim nun ay Imelda Romualdez Marcos. Bakit ganon? Sapagkat sa Switzerland, ganyan sila nagpapasok ng pera. Kailan ito pinasok? Hindi pa presidente si Marcos. Abogado pa lang siya at congressman pa lang siya. At bagong kasal pa lang. At si Mrs. Marcos, kakasal lang nila 1962-63. Magkano ang nilagay dyan? Ang unang kanilang pinasok dyan, $68 million. Saan ang galing ito? Hanggang ngayon. Hindi natin masasagot. Sapagkat ang taong nagpasok niyan ay namatay na. Hindi nila pinayagan si Marcos na bumalik sa Pilipinas at sa kanya ay madinig natin ang kwento kung saan nanggaling ang kanyang kayamanan. Saan napunta yung pera na yan? Saan napunta yung mga accounts na yan, yung Swiss accounts na yan? Yung simula ng pagpasok ni Mrs. Aquino, nakita nila doon sa account na yan, nung kanilang ginawa ng arithmetic, mga $356 million yan. Sa haba ng panahon na andyan yung pera na yan, kumita na ng interest. Kaya nung pumasok si Mrs. Arroyo, $768 million na yan. Sasabihin nila, ay ninako ni Marcos. Hindi. Tumaas na yung presyo sapagkat nagkaroon ng interest ang pera na yon. Saan pumunta yan? Una, sabi nga ng mga Swiss banks, ang ingay-ingay ng Pilipinas, sinasabi parati na yung pera na yan kay Marcos at lahat, nababahala na sila. Kaya ang ginawa ng ang Swiss federal judge, yung kanilang parang Swiss court, anong sinabi doon? Ibabalik namin yung pera na yan sa Pilipinas, kayo na ang mag-sequester. At kailangan na litisin ninyo kung ano ang kulay ng pera na yan. Sino ba ang may-ari niyan? At kayo na rin ang magsasabi kung yung pera na yan ay ninakaw. Pero huwag na kayong balik ng balik pa dito sa Switzerland para tanungin yung pera na yan. And they did that. They made a judgment. Yan ang nakasulat dun sa judgment ng Federal Court ng Switzerland. Anong ginawang interpretasyon dito sa atin? Binaliktad yung German language na yon at sinabi, kasi daw yung pera na yon ay kay Marcos at yun daw ninakaw sa taong bayan, kaya binabalik sa Pilipinas. Can you imagine that? Ang pagbabaliktad na ginawa nila, be that as it may, hindi rin mapasok sa Pilipinas. Bakit? Sa laki ng halaga, walang bangko dito sa atin ang pwedeng tumanggap ng ganong kalaking halaga. We do not have this AAA na tawag na bangko kung ano man yan sa banking system. Kaya saan nagdiniposito? Sa Singapore. Kasi yun, ang Singapore is the central financial district dito sa Southeast Asia. Meron silang malalaking bangko. Doon muna nilagay. Okay. Pagkatapos ng panahon, unti-unti, binalik na rin dito sa Pilipinas. Kasi unti-unti. In other words, our banks here can be able to absorb that already. May isang account lang na hindi nila magalaw sapagkat yung foundation na yon na kung saan ang may-ari ng account na yon, wala sa pangalan, wala doon sa judgment ng Switzerland. Kaya hanggang ngayon question mark pa. Paano napunta doon? Kaya ang Singapore, wise din. Hanggat hindi nyo napapakita yung judgment ng Switzerland na sinasabi na yung foundation na yan ay kay Marcos, hindi namin bibitawan to. Pero, napasok magkano? $768 million ang pumasok dito sa atin. Anong nangyari? Pumunta ba yan sa ating agrikultura? Kaya nga kinokonekta ko ito sa agriculture? Hindi po. Anong ginawa? Bumili po ng fertilizer, pero na-discover, hindi pala fertilizer, tubig pala.
Bumili ng insecticide na diskubre, hindi pala insecticide yan, tubig din. At sino mga nakinabang? Nako, sang katutak, libo-libong pumirma. Pero nung chinek nila yung pumirma, isang tao lang ang pumipirma. Kunyari, pumunta dun sa bukid na yon, sa bukid na ito. Diyan lumabas yung pangalan ni, tandaan nga ninyo yung pangalan, nakalimutan na ninyo, yung si Mrs. Napoles. Naalala niyo yun? Si Mrs. Napoles at ang kanyang mga galamay. At anong sinabi niya? Aba, ang nagturo sa akin ito ay yung secretary ng budget ni Mrs. Aquino. Si Secretary Abad, ay ni Noynoy pala, lahat na yan. So yun, nakita mo na? Saan napunta? Pumunta ba sa agrikultura? Oo daw. Pumunta sa agrikultura sapagkat nagbigay sila ng fertilizer, nagbigay sila ng insecticides. Pero ano lumabas? Kaya hanggang ngayon, nakakulong pa si Mrs. Napoles. Bakit? Ayaw niya magsalita kasi ang dami taong masasaktan. Ang daming taong kasama niya mga galamay. Hindi siya makapagsalita. Pero alam naman natin, ginamit lang siya. Yumaman ang yumaman siya, pero ngayon nakakulong at marami din taong yumaman dyan. Nakakalungkot, hindi po ba? Bakit ko ito nilalabas? Pag-uusapan din natin kasi mahalaga yung agrikultura. Sapagkat yung pera, libo-libong pera na nakuha nila, na kanilang sinikwester at kanilang binenta, yung kita dyan at yung pera na yan, tanongin na lang ninyo kung pumunta sa ating agrikultura. Si Marcos ang kanyang administrasyon, 20 years lang. Sa 20 years na yon, ang kanyang total budget in 20 years, 468 million pesos. Si Mrs. Aquino, sa 6 na taon, 1 trillion plus ang kanyang budget. Sa 20 years ni Marcos, anong mga napatayo? Yung ating Pan-Philippine Highway magmula hanggang norte hanggang sa dulo ng Pilipinas. Yung lahat ng ating airports and seaports, natayo niya yan. Kaya ang Cebu, lumaganap yan, sapagkat nung lumaban si Marcos sa pagka-presidente laban kay Osmeña taga Cebu, nanalo siya sa Cebu. That is Osmeña country. Kaya bilang gantimpala kasi binoto siya ng mga taga Cebu, diyan niya talaga nilagay ang pagbubukas ng airport, seaport, electrification. Kaya lumaganap ang Cebu. Huwag nila ipagmamalaki na yan ay gawa kasi ng mga Cebuano. Hindi, binigay ni Marcos sa kanila yan parang tulong sa kanila, marahil kasi, hindi sa marahil, sapagkat sila naniwala kay Marcos dun sa eleksyon. Lahat ng ating mga dams, ilan yung ating hydroelectric dams, yung mga malalaking tinayo, 38 dams all over the country, tinayo noong panahon ni Marcos in 20 years. Sa 35 years nito, magmula noong 1986, nakapagpatayo ba sila ng isang dam? Merong isa. Yung tinayo ng panahon ni Ramos. Pero hanggang dun lang sa Katiklan, kung saan man yan. Kaya ngayon, nagkakandahirap tayo sa tubig. Tubig! Lahat tayo sinisigaw. Kasi yung anggat, yung magat, nawawala na. Bakit? Hindi kasi nagtayo pa ng ibang dams para dumami ang ating supply ng katubigan. Anyway, so yun na nga ang nangyari. Balikan natin ang agrikultura sapagkat doon sa kanilang batas, kailangan lahat ng pera na yan pumasok sana sa agriculture. Tingnan naman natin yung kanilang iba pa mga nakuha. Ito na, yung mga paintings, pinag-usapan ko na rin yan, pinakita ko na rin sa programang ito. These are the pre-Renaissance and the Renaissance paintings of the Middle Ages. Isang painting lang, libo-libong dolyar. $100 million ang isa. Binenta nila 23 paintings. Atin na yan, naka-exhibit na yan doon sa ating Metropolitan Museum of Art. Anong ginawa nila? Binenta. Pumunta ba yung pera na yan sa ating agriculture? Kaya nagtatanong tayo, kung pumunta dyan, hindi sana tayo maghihirap sa pagkain, sa bigas, sa ating mga kinakain sa araw-araw. Maliban dyan, ang dami pa rin nilang binenta. Isang bagay na lang, yung pinakamalaking kasong ginawa sa buong mundo, ito yung tinatawag na criminal case against Ferdinand and Imelda Marcos. Saan ito? Doon sa New York. 365 documents, 95 witnesses ang kanilang harap. Para yung 4 na building sa New York, babanggitin ko ito sapagkat kailangan pag mapasyal kayo sa New York, o tingnan nyo sa mga retrato nito, yung sa Crown Building sa New York. Yan ang isa pinakamagandang building, kaya nga tinawag na Crown Building, pinaganda ni Imelda yan, at nanalo ng award yan sa architecture ng buong New York City. Crown Building. Yung isang building dyan ay yung Herald Center. Yan ang shopping center. Yan ang pinakamalaking mall
Macy's, andyan, that's the Herald Center. Isa yan sa mga building na binili rin natin. Itong 200 Madison, isa rin yung building kung saan andyan din yung isang opisina ng ating konsulado. Sa Madison Avenue, talagang ang taas ng value ng real estate dyan. At yung isang building, ano yan, sa 40 Wall Street, kung saan doon dineclare yung Declaration of Independence ng Amerika, the tallest building in Wall Street, the financial center of New York City, 40, number 40, Wall Street. Apat na pinakamaganda, matataas at pinakamahalagang building sa New York ay nabili natin. Sinong bumili nito? Tingnan natin ang history ng pagkabili niyan. Yung panahon na yon, noong 1970s hanggang 1980s, bumagsak ang real estate property sa New York. Merong lumapit kay Mrs. Marcos. Yan, sabihin na lang natin kung sino. Si Mrs. Tantoco, may-ari ng Rustan, negosyante yan. Sabi niya, ma'am, magandang bumili ngayon ng buildings sa New York sapagkat bagsak ang real estate. So sinabi ni Mrs. Marcos, kausapin natin ang presidente para sabihin ang sitwasyon ng real estate sa New York. Si Presidente Marcos, kinausap ang Monetary Board ng Pilipinas. Ang namumuna noon ng ating Central Bank of the Philippines, si Jaime Laya. Siya ang governor ng Central Bank. Sinabihan ni Mrs. Marcos pala, si Laya, i-explika kay Marcos yung real estate property na yan. Sumulat ang governor ng Central Bank kay President Marcos. Sabi niya, Sir, ito po yung mga real estate sa New York, bagsak po ang presyo, pwede tayong bumili. Sapagkat sayang yung pagkakataon ngayon. Naglagay ng marginal note si Marcos. Handwriting ni President Marcos. Anong sinabi niya? Okay, pero 50-50. 50% private, 50% government. Ibig sabihin, hindi buong gobyerno ang bibili niyan. Hati, kung sino man na mayayaman na sa private sector at 50% sa government, magsama yung inyong pera, bilihin yung properties na yan. Sumulat si Jaime Laya after a week or 2 weeks. Nag-meeting po kami sa private sector at sa monetary board. Hindi po natin kaya. Hindi kaya ng private sector, hindi kaya ng government. Na ang government hindi kaya mag-isa na bibili ng buildings na yan. Anong nangyari? Nabili ang mga buildings na yan. Saan nanggaling ang pera pagpasok yan sa buildings na yan? Doon, sa Swiss accounts. Pumasok sa LA, pumasok sa New York, pumasok doon kay Oscar Carino na siya ang manager ng Philippine National Bank sa New York at binayad sa 4 na buildings na yan. Yan, nilabas yan doon sa trial ni Mrs. Marcos sa New York. Tandaan ninyo, nung nag-trial na sa New York, patay na si Marcos noon. Kaya nag-iisa na lang si Mrs. Marcos doon sa trial of the century sa New York na yon. At yan ang pinakita nila. Ay, nako, si Marcos nagnakaw ng pera sa Pilipinas para ibili itong mga buildings na ito. Uulitin ko yung talagang parang memoryado ko na halos sapagkat nagtrabaho ako dyan sa kaso na yan. 95 witnesses, 350,000 documents, ni isang pirasong papel. Walang ebidensyang nagpapakita na yung perang pumasok dyan pagbili ng buildings na yan galing sa national budget ng Pilipinas. Ano ba yung budget ng Pilipinas? Yan ang taxes natin. Yan pumapasok yung ating mga binabayad na buwis. That is the money of the Filipino people. Ni isang dokumento, ni isang witness na andun sa trial na yan, walang makapagsabi na galing sa taong bayan yung pera na yan. Kaya anong nangyari? Unanimous decision ng 12-member jury, acquitted, not guilty. Not guilty si Ferdinand, not guilty si Imelda. Bakit hanggang ngayon? Sabi pa sila ng sabi na nakaw yan. Samantalang doon, the most powerful country in the world, the most severest of the justice systems of the world is the United States of America. Ibig mo sabihin yung kanilang Justice Department, yung ang nangyari dyan, yung unang-unang prosecutor dyan, tandaan niyo yung pangalan na yan, nakakabit ngayon siya kay President Trump, si Giuliani. Nag-headline siya nung trial sa New York. Anong sinabi niya? I vow that Imelda will go to jail. Nung biruin niya, nag-resign siya kasi interesado siyang tumakbong mayor ng New York. Yan ang kanyang battle cry sa kampanya niya. Ako ang magpo-prosecute yan sa mga Marcos sapagkat magnanakaw sila. Ano nangyari kay Giuliani? Talo siya! Talo siya mismo sa New York kung saan dun siya salita ng salita. Yaw-yaw ng yaw-yaw. Nagpa-headlines pa sa mga dyaryo. I will jail Imelda.
Pero yan na naman ang katanungan. Ang haba na ng kwento ko, pero balikan natin. Saan napunta ang pera dyan sa buildings na yan? Acquitted na. Kanino yung buildings na yan? Di kung sino may-ari yan, di sila Marcos. Anong nangyari? Sino nagbenta? Ayan na naman. Pumasok na naman yung pamahalaan na yan. Nasaan napunta yung pagbebenta ng 4 na building na yan? Kaya tinatanong ko, sapagkat yan sa batas nila mismo, yung kanilang executive order na pinirmahan ng netizen, biruin mo, kaunang-unang executive order number 1. Number 1, yung unang-una niyang pinirmahan. Kunin lahat yung mga ari-arian ng mga Marcos. Pero doon sa kanyang batas, executive order number 1, number 2, number 12, number 12A, kung gusto ko, i-recite ko, mahaba na abutin tayo ng 3 oras dito. Nakalagay doon, yung pera na kanilang makukuha dyan sa kanilang mga kukunin ng mga kayamanan ng mga Marcos, pupunta saan? Sa agrikultura. Mga kababayan ko sa buong mundo at dito nakikinig sa akin, alam niyo nakakapagod na talagang ulit-ulitin. Ngunit ngayon kasi pinag-usapan ng agrikultura at lahat tayo ngayon, halos ang kapitbahay ng, alam niyo kung saan, kung bakit hindi ako makalabas ng bahay, nakikita niyo, ito yung aking altar. Nandito ako sa aking komedor. Nung isang araw, nung isang linggo, andun ako sa aking maliit na tanggapan, pero yung library ko na rin. Sapagkat hindi pwede tayong lumabas. Naghihirap tayo sa panahon na ito. Hindi lang sa paghihirap na hindi tayo makapunta sa pagtatrabahuhan natin, ngunit ang paghihirap natin ay paano tayo magpapatuloy ng ganitong buhay kung wala tayong makakain. Saan ba nanggagaling ang ating pagkain? Hindi naman yan nanggagaling sa corned beef, sa sausage, sa hotdog, sa bacon. Nanggagaling yan sa gulay, sa isda, sa bigas, sa manok, sa isda, at kung ano pang meron sa karagatan. Lahat ng perang nakuha nila for the past 35 years sa kanilang mga binenta na kanilang siniquester, saan napunta yan? Ba't hindi pumunta sa agriculture? Bakit ngayon yung mismong Secretary of Agriculture sinasabi niya, mangiyak-niyak na lang, andun na nga siya sa isang farm. Pinapakita niya kung paano magtanim. Anong sinasabi niya? Balik na kayo dito sa kabukiran. Magtanim tayo para meron tayong makakain. Anong pinag-uusapan ngayon sa Senado? Itong si Senator Bongo, anong sinabi niya? Sana lahat ng mga nagsisiksikan dito, mga tinatawag na informal settlers, nung panahon nung nakaraan, ang tawag nga niya mga squatter, saan sila nang galing? Galing sa kabukiran, nagsasamantala na meron silang makukuhang trabaho sa Manila. Pero hanggang ngayon, ganyan pa rin sila. Kaya sinasabi nga, bumalik na kayo sa kabukiran. Ilang beses na natin ito inulit. I started the radio program dun sa isang radio station. 4 years ago, yan na rin ang sinasabi natin. Ibalik na natin sila sa bukid. Kung ano man yung inaabot-abot dyan, yung tinatawag na 4Ps, yung tinatawag na pantawid gutom, ibigay sa kanila yan para meron silang kabuhayan, pwede silang magtanim, pwede nilang magamit, lahat tayo nagbabanat ng buto at nagbabanat ng isip. Kung hindi man tayo manual work, mental work. Pero yan, trabaho pa rin. Mas madali pa nga yung manual work pag minsan sapagkat sandali lang ay kagaya ng pagtatanim. Ang petsa, gano'ng katagal? 1 buwan, aani ka na. Ang kamatis, 1 buwan, aani ka na. Ang ampalaya, medyo matagal. Kailangan gumapang pa kasi kung saan-saan pa pagagapangin yan. Pero gulay, madali ito. Anong nangyayari ngayon? Na lahat tayo nagsasabi. Nakikita ninyo, supot-supot, nagbibigay sa bahay-bahay. Isang bahay, ilang tao? 5? 7, 10, isang supot, 4 na sardinas, 2 kilong bigas. Hanggang kailan yan? Para sa 1 linggo. Samantalang, ang lawak-lawak ng atin sa kabukiran para tayo ay makapagtanim at makapag-ani. Nababanggit ko lang itong mga bagay-bagay na ito. Lahat ng kanilang mga kinuha at lahat ng kanilang binenta. Yun nga yung sinabi ko noong nakaraang linggo. Looking back, for us to go to the future. Sapagkat marami na rin na isagawa noon na natin ipagpatuloy. Kagaya nga ng pinag-uusapan natin sa agriculture. Anong ginawa noon? Sa mga likod ng mga bahay, pwede tayo magkaroon noon. Kung sana napagpatuloy ito ng maliit na vegetable farm o pwede tayo magkaroon ng maliit na pag-raise ng isda. Ginawa na yan. Yung ang tawag noon ni Mrs. Marcos ay
kilusang kabuhayan para sa kanlaruan. Malilit. So grabe yung isinuwalat dito ni Rita Gadi. So pansamantala ko munang pinutol saglit mga sangkay at ilalagay po natin yung kasunod pa ng kanyang mga sinabi sa second part ng video na to. Pero nakita nyo naman mga sangkay kung papaano ninakaw ang pera nila Pangulong Marcos. Na dapat pala ang perang yun, nanakaw na sa mga Marcos, igagamitin sa mga magsasaka. Ang nangyari mga sangkay, hindi po dumating sa mga magsasaka ang pera. Isipin nyo pagkalaki-laki pala nun. Bukod dun, wala daw pala mga ebidensya. Kagaya po ng mga building na binili nila Ferdinand Marcos doon sa New York. Sinabi po niya yon, mga eleganting building po yon na binili ni Ferdinand Marcos, pag-aari po ng gobyerno natin. Pero ang nakakagulat dito mga sangkay, dahil yung mga building pala na yon, ang ginamit na pambili na pera hindi galing po sa kaban ng bayan. Na ang ibig sabihin, sila Ferdinand Marcos mismo, pera mismo nila ang binili sa mga building na yon, na hindi po basta-basta yon. Nakipag-partner po sila mga sangkay nang sa ganun maging owner din ang ating gobyerno sa mga building na yon doon sa Amerika. Ngunit, kagaya ng sinabi ni Rita Gadi, nangyari na naman ang nakakalungkot na balita. Ang mga building na yon ay binenta, kinuha ng gobyerno natin at pinalabas. Nanakaw na yaman din daw po. Pero doon sa The Trial of the Century sa New York, lumalabas doon na ang pera pa lang yun na ginamit ay hindi pala galing sa gobyerno, galing mismo sa mga Marcos. So yun si mga sangkay, mula pa lang po sa una, bago pa lamang po maging presidente o bago maging politiko, si Ferdinand Marcos, isa na po siya sa pinaka umayamang tao sa buong mundo. May mga pera po siya dyan na mismo ang Switzerland, mga sangkay, ay hindi po nilang kayang ipaliwanag kung saan nang galing. That means, ganun po kalaki ang pera ni Ferdinand Marcos at that time. So ang kwentong yan patungkol sa Marcos wealth ay hindi po basta kwento barbero lamang. Si Rita Gadi mga sangkay ay witness sa kasaysayan ng pamumuno ni Ferdinand Marcos. Kaya naghihimutok po siya. Pinapalabas, tandaan nyo mga sangkay ha, pinapalabas na ang mga Marcos ang nagnakaw, yun pala, sila ang ninakawan. Mga Marcos pala ang tumulong mismo sa Pilipinas o sa ating gobyerno na magkaroon ng laman ang kaban ng bayan. So ang video na to mga sangkay ay ikalat po natin. May part 2 ito at i-upload po natin yan bukas. Yan po ang magiging kasunod nating video. Kaya abangan nyo po dito sa ating channel at mawiwindang kayo sa katotohanan ng malalaman nyo. Kaya sa lahat ng mga kabataan dyan, please, pakikalat nyo po ang video na to o lahat po ng makakapanood nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. This is me once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe at palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless. Bye-bye.